Lahat po na nandito sa ating po punong guro, sa lahat po ng mga awardees natin, ng mga guro din, na ang gaganda po ng mga suot po ninyo, parang kami po yung na-out of place ngayong umaga. Parang bagay yan sa graduation kahapon dito. Ang ganda ng mga Filipinianan. But anyway, sa lahat po ng mga gulang at mga estudyante na nandito, although natapos na yung grade, ano po ito? Grade 4 and 5? 4 and 5, yung kanina 1 hanggang 3, tama ba? Although, syempre yung mga bata dito, mas makikinig dahil kapag kausap ko kadalasan yung mga grade 1 and grade 2, mabilis silang mairita na kapag after 30 minutes or 1 hour na yung programa, gusto na nilang umalis at kumain. Kaya kayo mga bata na nandito, 4 and 5, alam kong kaya niyo pang maghintay. Kaya niyo ba 1 hour pa? Biro lang po yun, kaya maaga ginawa yung inyong recognition kasi iba na rin yung init ngayon. But anyway, gusto po kong mag-congratulate sa lahat po ng mga magulang na nandito, sa lahat ng mga estudyante. Alam ko nga hindi pa ito tapos. Every year lang ay nire-recognize natin yung mga achievements ninyo at mapalan kayo dahil nung time namin, top 10 lang yung kinukuha para maging honor students. Tama po ba? Kaya pag recognition, nagugulat ako, ang dami ng mga bata at mga magulang tuwing recognition. Kasi ngayon, 90 and above na grade, part kayo ng honor students. Kaya congratulations sa inyong lahat. Talagang nakikita natin na iba na talaga yung generation ngayon ng mga bata. At ito lang yung iiwanan kong mensahe, no? Huwag niyong kakalimutan yung tatlong words na iiwanan ko ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, never give up. Sa kanan din, never give up. Diba sabi nga nila kapag may crush ka or meron kang gusto maging girlfriend, lalo na sa mga lalaki, hindi mo siya susukuan. Diba? Kahit na sinisimangutan ka, kahit na hindi ka pinapansin ng crush mo, basta kapag gusto mo yung mahal mo, pipilitin mo talagang mapa-oo siya. Tama po ba yun? Ganun din po sa pangarap natin sa buhay o kung ano man po direksyon na gusto natin tahakin balang araw. Kahit na mahirap, pahirap ng pahirap, yung level ng buhay o direksyon na gusto natin patunguhan, nandyan lahat ng mga trials or challenges. Pero ang importante kapag ang Panginoon nasa inyo, alam ninyo kung paano natin simulan yung kung ano yung natutunan natin sa school na to. Siyempre, yung unang-unang tinuro ng mga magulang natin. Alam ko, kayang-kaya yung tahakin kung ano man yung direksyon o landas na gusto ninyo maging doktor man yan, maging engineer man yan, maging kahit artista. And these days ngayon, kakagaling ko lang sa graduation sa Luzon, hindi lang pala mga academics yung academically inclined yung mga kabataan ngayon na binibigyan ng maraming parangal. Karamihan din sa mga kabataan natin dito sa Taytay, marami na rin tayong magagaling na mga athletes. Sila pa ngayon yung may pinakamaraming mga medalya ngayon. Kaya na-inspire ako na maglagay tayo, humingi ng pondo sa National Loan at magtayo ng isa sa pinakamalaking sports complex dito sa bayan natin. Nabalitaan niyo na ba na kung saan yung sports complex natin dito? Nakatakbo na kayo doon? Ayan, so, kung konsyal tayo, yun yung isa sa mga legacy na ating pong binigay sa ating pong bayan. At ang susunod naman, by next year, nabalitaan ko, at pinipilit po natin na mapondohan pa na magkaroon ng malaking auditorium na may aircon para pagkawisan ng mga lalaki pa natin mga events at hindi na tayo magpapaypayan dito sa loob ng gym na to. At sigurado po ay talagang magsisiksikan lahat ng mga schools pag may mga malalaking mga programa, lalo na pag graduation doon. So yun po ang aming pong gustong maibahagi sa ating pong mga kabataan at mga magulang. Darating ang panahon, hindi na po tayo vice mayor, mawawala na yung posisyon namin. Nandito rin po pala ating buting Kapitan Russell Valera. Ayan, pamito natin eh. Na kung saan, darating ang panahon, kayo naman yung mamumuno dito sa bayan ng Taytay. Kami manonood na lang and I'm sure magiging
proud kami sa mga kabataang Taytayenyo dahil alam namin in good hands ang ating bayan